Sama-sama tayong magiging Saksi! Malaysia, Singapore at Indonesia. Sa tatlong bansang yan namataan umano si dismissed Bamban Mayor Alice Guo na inaalam ngayon ng mga otoridad kung paano nakalabas ng Pilipinas. Pinakakansela na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng passport ni Guo at ng kanyang dalawang kapatid. Gayon din ang passport ng kinatawan ng niraid na Pogo sa Porac, Pampanga. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos isiwalat sa Senado na may impormasyong nakaalis na umano ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, hiniling ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA ang kanselasyon ng passport ni Guo, kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila at ang kinatawa ng Lucky South 99 Pogo sa Porac na si Cassandra Ong. Pwede raw ipakansela ng korte ang passport ng isang pugante sa ilalim ng New Philippine Passport Act. May arrest warrant si Guo sa Senado at nahaharap sa criminal complaint dahil sa qualified human trafficking. Pero ang tanong ngayon ng marami, nasaan na ba talaga si Guo? Pinangahawakan ng abogado niya ang sinabi umano ng kanyang kliyente na nasa Pilipinas pa rin siya. Gayon din ang pagharap raw ni Guo sa notary public na si Attorney Elmer Galicia para sa kanyang counter affidavit. Personal niyo po bang nasaksihan yung pagpapanotaryo ng counter affidavit ng inyong kliyente noong August 18? Hindi ko nakita yun Pero ako nga, bilang brother lawyer kay Attorney Galicia, I have full confidence na hindi siya gagawa ng something na illegal o ikapapahamak niya. Si Attorney Galicia nagpaliwanag kanina sa Department of Justice pero tumangging magbigay ng payag sa media. Sabi ng mga nakapulong niyang prosecutor, pinanindigan ni Galicia na personal niyang nakaharap si Guo nung dinotaryo niya ang counter affidavit nito. Isang kaalan umano ang nag-ayos ng pagpapanotaryo. On August 14, 2024, at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun na isang Land Cruiser, on board is Miss Alice Guo. Nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina, nakita niya, at nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. Pero kung pagbabatayan ang impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration, sa petsang yan, wala si Guo sa Pilipinas. Walang record ng pag-alis sa bansa ni Guo, pero may record daw ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21. At August 18, may record din ng kanyang pagdating sa Batam, Indonesia. Yung most recent po is August 18, which is the other day lamang. Lumipat po siya, including her group po with Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, and Cassandra Leong, papunta naman po ng Indonesia. May mga nakuha ring larawan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ni Alice Guo, mga kapatid na sina Sheila at Wesley, at ni Cassandra Ong nang dumaan sila sa immigration area sa Singapore. Bago pa raw nakarating na Singapore, ay dumaan pa raw ito sa Indonesia at Malaysia base sa nakuha nilang impormasyon. Doon sa mga natatanggap naming reports sa mga counterparts natin sa ibang bansa, lumalabas talaga na nakalabas na ng bansa si Alice Guo. Definitely, hindi sila kukuha ng eroplano na galing sa Pilipinas dahil mabubuko sila. Pwedeng ang nangyari dyan, nag-hire sila ng chartered plane from outside sa bansa natin, tapos kung may hinatid dito, tapos sila na yung backload palabas. So walang record. Batay sa intel ng immigration, may flight pabalik ng Pilipinas si Guo. Upon verification po, wala pong sumakay doon sa aircraft na yun, pabalik po ng Pilipinas. And it got us asking the questions na bakit siya may ticket galing sa labas, papasok ng bansa, when our record states that she is still in the country. Bagaman posibleng backdoor o illegal na daanan ang ginamit ni Guo para makalabas ng bansa, iniimbestigahan pa rin ng immigration kung mula sa hanay nila ang nagpalusot. Pinaimbestigahan na rin ng DOJ sa NBI at immigration ang pag-alis ni Guo. Babala ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa BI kung may tauhan ito na sangkot sa pagtakas umano ni Guo, lumantad na sila at magsabi ng totoo. Kung hindi ay personal na titiyakin daw niya na may mananagot. Aalamin din kung may papel ang kampo at mga abogado ni Guo sa kanyang paglabas ng bansa. Nag-reply ako sa sinasabi niya, assurance ko sa akin,
Sabi niya, nandito naman siya sa Pilipinas. Although personally, hindi ko naman siya nakita. Ang PNP, nakipag-ugnayan na raw sa foreign counterparts para matuntun si Go. Ang NBI naman, maingat sa pagkumpirma kung ang dismissed Banban mayor nga ang na-monitor na umalis na bansa. Bine-verify pa nila ang lumabas na dokumento mula sa Malaysia, lalo't wala itong kalakip na imahe ng pumasok sa kanilang bansa. Very high-tech ang Malaysia. Hindi pa pwedeng walang image. Pag harap mo pa lang sa counter, kita na agad yung mukha mo, yung dalawang fingerprint mo, dalawang index finger. So we are still checking the veracity of the report. Kung meron silang fingerprint na pumasok nga sa Malaysia, pumasok nga sa Indonesia, give us the fingerprint and we will check kung siya nga yun. Ang COMELEC naman tuloy ang investigasyon sa posibleng kasong misrepresentation laban kay Go. Hinihintay pa rin ang sagot niya sa sabina na inihain laban sa kanya nung nakaraang linggo. Tuloy rin ang mga pagdinig ng Senado tungkol sa Pogo. Isa sa iimbestigahan ay kung paano nakalabas si Go sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Himalang nakaligtas sa mahigit 20 saksak ang 10 taong gulang na bata sa Taytay, Rizal. Arestado naman ang 18 anyos na suspect. Saksi, si EJ Gomez. Nakatambay ang babaeng yan. Maya-maya'y naglakad-lakad. Umupo sa likod ng nakaparadang tricycle. Saka bumalik sa inuupuan niya sa gilid ng kalsada. Nang dumaan ang isang batang 10 taong gulang, bigla na lang niyang sinaksak sa likod. Sa ikatlong saksak, napahiga na ang biktima. May puntong saglit na huminto ang suspect. Tumingin sa paligid at saka dumali ng isa pang saksak sa bata. Tumayo at naglakad ang suspect at itinuro sa mga taong nakakita ang batang kanyang pinagsasaksak. Dali-daling tumakbo at binuhat ang biktima ng kanyang ina. Nangyari ang krimen sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. Ayon sa pulisya, 22 saksak ang natamo ng batang biktima. Bigla na lang nanaksak itong suspect sa isang walang kalaban-labang biktima. Using a bladed weapon, no? More or less 6 inches in length. Dalawa po dito sa magkabila kanan at saka kaliwa, balikat. Tapos ito balik po itong kaliwa niya dahil dinaganan po, sabay sinasaksak siya. Nagpapagaling sa ospital ang bata. Kwento ng ama ng biktima, pauwi na noon ang anak sa kanilang bahay galing sa eskwelahan. Sobrang galit po. Blanco po isip ko. Siyempre bilang isang magulang masakit. Yung makikita mo na ginagawa sa anak mo, parang yung tago sa sa puso mo, yung kirot, sakit. Base sa inisyal na investigasyon, Masasabi natin parang wala siya sa sarili, no? And nung ini-interview siya ng aming investigator, ay paiba-iba yung sinasabi at hindi klaro. So there's something about the mindset ng ating suspect. tinitingnan ng pulisya ang anggulong inggit. Bakit ka naiiyak? Iniwan po kasi nila ako kasi wala bata pa. Ng mga magulang mo. Tapos, bakit mo nagawa yun sa bata? Ano yung reason? Dahil po sa selos po. Di ba naman po kasalanan yung totoo hinaano nila? Nahaharap sa kasong frustrated murder ang suspect na nakadetine sa custodial facility ng Taytay Police Station. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Pasado na sa komite sa Senado ang mahigit 2 bilyong pisong proposed budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Pero bago yan, nagkainitan sa gitna ng pagdinig sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Ontiveros matapos matanong ang tungkol sa children's book na isinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso ng gobyerno. Saksi, si Marisol Abduraman. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Ontiveros. Nagugat ito sa tanong ni Ontiveros tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga estudyante. Madam Chair,
This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa pati ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nawa niya, siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. 2.037 billion pesos ang hinihiling na budget ng Office of the Vice President. Pagpunto ni Hontiveros, karamihan dito ay nakalaan sa socio-economic programs, gaya ng medical, financial at education assistance. Kaya natanong ang bise kung ikukonsidera ba raw ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP na meron din ang ibang ahensya. Para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya, napupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pasado sa komite ang hinihiling na budget ng OVP, pero bago matapos ang pagdinig, may hirit ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines, except, joke lang ma'am. Magandang hapon. VP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, nakapanayan ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment. Di raw siya natatakot na impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang bise. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pag paalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. At nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos, do I regret helping? Do you want to answer the question? Or alam mo ba ang sagot? para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.